Hey guys, it's me Mommy Roland, and for today's video ay gagawa tayo ng croffles. So since meron kaming home-based cafe, naisipan kong gumawa ng croffles para na rin ma-serve namin siya. And since mahilig yung mga anak ko sa waffle, sa tinapay, naisip ko na rin na pag-aralang gumawa nito. So nanood nga lang ako ng mga tutorial sa YouTube and nakita ko naman medyo madali naman siyang gawin, pero ewan ko lang kung perfect ko siya kasi nga first time ko pa lang siyang gagawin. Dito nga kasama ko si Gia, siyang tumutulong sa akin para mag-prepare ng mga gagawin ko. Ewan ko ba, pagdating sa mga ganitong pagluluto, pagbibake, lagi talaga siyang nakaalalay sa akin, lagi talaga siyang nakikialam pagdating sa mga ganyang bagay. At kahit sa store, siya rin yung katulong ko lagi na nagpe-prepare ng paninda namin at nagsuserve kapag sobrang dami na ng customers. Well, I must say, pagdating sa gawaing bahay, hindi siya ganun daling utusan, pero pagdating sa pagnenegosyo, pagdating sa pagkakakitaan ng pera, maaasahan ko tong panganay ko. And kabaligtaran naman ng bunso ko dahil yung bunso ko lagi lang nasa loob ng bahay yon. Minsan pag umaga makikita mo siya, nagwawalis na siya, naglilinis ng bahay, nagpupunas ng lamesa. So yun lang naman, na-share ko lang din naman sa inyo. At bumalik na tayo dito sa ginagawa kong croissant. Ito na nga, ini-slice na namin siya para i-divide yung mga parts ng gagawin namin croissant. At binilot-bilot ko na rin dyan. Medyo challenging tong part na to kasi wala kaming pansukat. At hinula-hulaan ko na lang kung paano gagawin ko dyan. At kaya, yun yung size ng mga croissant ko ngayon is hindi pantay-pantay. Merong maliit at merong malaki. So, bali nakagawa nga ako ng 10 pirasong croissant dyan. Yung 5 is ibibake ko at yung 5 naman ay gagawin kong croffle. So, ito na, kinote ko na nga siya with sugar and then isasalang ko na siya sa waffle maker. Hindi ko na nga na-videohan yung binake kong croissant kasi nga sabay ko silang ginagawa, baka ako masunog. At ito na ang ating croffle. So, ayan, medyo na-toast siya kasi nga hindi ko nabantayan. Pero okay naman siya. Ayan, nalagyan ko siya ng cookies and cream. And tinaste test na rin siya ng aking panganay. Favorite niya kasi yung cookies and cream, kaya dinagdagan pa niya talaga ng cookies yan para daw masarap. So ayan, medyo matigas daw siya. Kasi nga, hindi ko na nahintay yung 1 hour na i-rest talaga siya na hindi ko muna iluluto. Parang 30 minutes or 15 minutes ko nga lang yata ang ni-rest. Sinalang ko na siya sa waffle maker. Diba, kita nyo naman, ginamitan ko talaga siya ng gunting. Ang sabi naman ng panganay ko at ng papa nila, tsaka ng bunso, syempre masarap. Hindi ko alam kung inuutulang nila ako or totoong masarap. Pero talikman ko naman, masarap naman siya. Siguro next time na lang, susundin ko na lang talaga yung instruction na 1 to 2 hour yung rest bago mo siya iluto para hindi siya ganun katigas. And that's it for today's video. Bye guys!